Halos 200 dayuhan at Pilipino nasagip naman sa Pogo Hub raid sa Porac, Pampanga. Ang ilan sa kanila, dinukot at kinulong doon. Meron din mga nakaranas ng torture at pinagsayaw na nakaubad. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa front na yung balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Jiggy, ongoing pa rin yung rescue operations dito sa nadiskubring Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sinugod dito ng mga otoridad at patuloy na naghanap ng mga ebidensya, lalo't may mga nangyayari raw na torture sa mga dinudukot dito. Meron na nga ring isang namatay. Sa kuha ng amateur video mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kagabi, makikita ang isa-isang pagpapapila sa mga foreign nationals. Nagtakbuhan daw mga ito ng sumugod ang mga otoridad dito sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Ang naturang lugar na aabot sa 10 hektarya, sinasabing isa raw illegal na Pogo Hub na sangkot umano sa mga reklamo ng human at sex trafficking maging ng torture. Sinasabing triple ito ng laki nito kumpara sa naunang ni-raid ng Pogo Hub sa Bamban-Tarlac. Umabot na sa 158 na dayuhan na karamihan ay Chinese at 36 na Pilipinong nasagip. Kwento ng isa sa mga dayuhan, kinidnap daw siya noong Abril. Magbabakasyon lang daw ang biktima sa Boracay pero pagdating sa NAIA ay nawala ang kanyang wallet. Isang kapwa Chinese ang nag-alok ng tulong pero dinala siya nito sa Pampanga at ikinulong ng mahigit 1 buwan. Walang makalabas ng compound lalo't hinarangan daw ng kahoy ang pintuan. Nagkasa ng operasyon ng PAOK nang makatanggap sila ng mga torture videos. Isa raw sa mga dayuhang nasa video ang namatay at agad pinakremate. Bukod dyan, meron din daw video ng babaeng pinasasayaw ng nakahubad para ibugaw. Git na abogado ng may-ari ng lupa, hindi nila alam na may nangyayari na palang Pogo operation sa lugar. Matagal na rin daw nilang pinapalayas dito ang kumpanya dahil hindi sumusunod sa kontrata. Patuloy ang iniimbestigahan lalo't nung nakarang taon pala ay ni-raid na rin ang naturang Pogo Hub. Kasama sa pagsisiyasat ay kung may pananagutan ba ang lokal na pamahalaan. We'll have to check on the involvement of the LGU kung meron mang kapabayaan o wala. They're the first eyes and ears of the government. Sila pang unang mata at tenga ng gobyerno. So kung may mga nangyayaring ganito sa kanilang mga bakuran, it's up to the DILG to investigate them. Jiggy, sa ngayon, bantay sarado pa rin ng mga otoridad itong paligid ng compound. Kahit may bitbit na search warrant, hindi pa rin nila mapasok itong naturang area dahil nga wala naman daw magre-receive o tatanggap nga nito. Tingin nila may mga tao pa sa loob nitong compound at sa ngayon, inintay na lamang nila na may lumabas o tumakas mula sa lugar. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.